Okay, magandang araw po sa inyong lahat, lalong-lalo na po sa ating mga kababayan, Luzon, Visayas, Mindanao. At syempre, bagong lahat, binabati po natin ang lahat po ng ating mga kaisa, kasama sa ating pong pakikipaglaban. At salamat po sa mga kapatid natin na patuloy pong sumusuporta at talagang lagi pong nag-aabang sa ating pong mga pinapahayag, lalong-lalo na po sa ating mga inilalahad po dito sa ating programang Reaction Mo, Birada Ko. At syempre, bago ang lahat, mga minamahal ko mga kababayan, salamat po sa mga kababayan natin na nagbibigay po ng thanks. Salamat po sa inyo, no? Talagang malaking bagay po yan, lalong-lalo na po sa ating mga kababayan na hindi po nag-i-skip ng ads. Alam po ninyo, mga minamahal ko mga kababayan, sa tuwing kayo po ay hindi mag-i-skip ng ads, parang kayo na rin po ang katulong ko para po masuportahan ko, mabigay ko sa aking mga anak yung kanilang mga pangangailangan. So kayo po ang tumatayo ngayon na tila parang pangalawang mga magulang ng aking mga anak. Dahil alam nyo naman po na ako po ay hindi basta-basta makakaalis ng bahay, lalong-lalo na po patindi po ng patindi ang pagbabanta na po sa aking buhay, maging sa aking pamilya. No, kaya nga po ang pinakamataas ko na lamang po na malalakaran hanggang sa bakuran na lang ho namin. No, dahil nga po kagabi lang, kung malalaman nyo lang po, patindi na po na patindi at balita ko, mukhang magugulat na lang ako, baka kung ano-ano na naman mga kaso ang ikakaso nila sa atin. So alam niyo naman po na sa pambili nga po natin ng bigas, medyo kapos na kapos po ang inyong lingkod, Epifanio Labrador, no? So sa ganitong pamamaraan, kanila pong iipitin ang inyong lingkod. Kaya nga po, nung nalaman ko po yung naging sitwasyon po ng mga ministro ng ibang reliyon, pastor, mga kaparian, abay, lalong-lalo na yung si Brother Eli Soriano, kaya pala umalis ng Pilipinas yun dahil nga po sa paglalahad niya ng kasinungalingan ng Iglesia ni Manalo, ay samut-sari po ang ikinaso sa kanya kahit wala naman pong katotohanan, na kung saan ginamit po ng Iglesia ni Manalo yung impluwensya nila sa politika, sa gobyerno, para lamang po patahimikin yung mga taong nagsasalita po patungkol po sa katotohanan, na kung saan napapasinungalingan po yung mga bulok na sistema, yung mga bulok na doktrina ng Iglesia ni Manalo. So yung iba naman, pinapapatay naman po nila, kagaya na lang po ni Father Richmond, no, yung napakabuting pari po ng Katoliko. Nung lalaman po ng Iglesia ni Manalo na kumbinsido ang mga kababayan natin sa kanyang mga paliwanag, sa kanyang mga sinasabi, abay, para lamang po hindi po maubos o mawala yung mga membro ng Iglesia ni Manalo na napapakinabangan po nila tuwing eleksyon sa pamamagitan po ng black voting, na kung saan dyan po yung mayaman itong si Eduardo Manalo, pinapatay po nila yung kaawa-awang pari, no? So kawawa naman po yung ating mga kababayang Katoliko, na kung saan ay nagsisilbi po sa kanila bilang lingkod ng Diyos si Father Richmond, ay bigla na lamang pong pinapatay ng Iglesia ni Manalo. So kaya po sila nagagalit sa atin dahil nga po sa hinahayag po natin dito yung kanila pong mga ginagawa. So ngayon, ang gagawin na naman po ng mga ito, tayo na naman po ay gagawa ng istorya, gagamit na naman sila ng mga tao, mga kabataan, gagamit na naman sila ng istorya na kuno ganito, ganyan, diba? So ganun pa man, hindi na po ako magtataka na magtataka pa ba tayo kung si Brother Eli Soriano nga, iba pang mga nauna sa akin na nagpahayag, nagsalita patungkol sa kanilang mga kasinungalingan, sa kanilang kultong reliyon, ginawa nila ng hindi maganda, ako pa kaya? Diba? So ang akin lamang pong hinihiling,
Sana po doon sa ating mga kababayan, kaisa po natin, wag po sana kayong magsawa na tumulong sa inyong lingkod o sa ating programa, sapagkat kitang-kita naman po ninyo yung ating kalagayan na sa totoo lang, pagdating po sa hiya, ako'y nahihiya na talaga. Pero no choice po ako. Kung hindi po ako magsasalita, no? Mas maigi na lang po na tayo po ay manghingi kaysa naman po sa ibang tao dyan na hindi nga nanghihingi pero ginagamitan po ng Biblia yung kanilang mga membro para lamang po sekreto na mapagnakawan yung kanilang mga membro. Iyon naman po ang mas malupit. Talagang mas matindi naman po ang kasalanan yun. Nagagamitin mo yung salita ng Diyos, gagamitin mo yung mga membro mo para lamang mabili mo, makuha mo yung mga luho mo, di ba? So, di bali na pong sabihin nanghihingi ako, wag lamang pong sabihin na mumursyento sa mga membro para lamang yumaman ng yumaman na kung saan ginagamit yung mga membro para makabili ng mga nagmamahalang mga bag, nagmamahalang mga kotse, mga kung ano-ano pang mga asyenda ang nabibili dahil ginagamit, di ba, yung kanilang mga membro. So, salamat po sa dito po sa ating screen. So, salamat po sa nagbigay po ng 320. Thanks, no? Yan yata to. Salamat po sa ating kapatid. Hindi ko mabasa to dahil in-check. Ay, hindi ko alam, in-check ba to o hindi wala akong idea kung ano to. So, ganoon pa man, salamat po. So, dito po sa ating screen, makikita nyo po yung mga reaction po, yung mga sinasabi po ng ating mga kababayan. So, yan. So, sabi po ni Eduardo Lopez, correct ka, Epi. So, yan. So, kapangalan pa ni Eduardo Manalo. So, sabi po dito ni, Cheryl, yan, Cheryl, ayan. DC 156, no? Ka-EP, good afternoon. Ako yung nagsabi sa'yo na wait ko lang yung pera ko. Okay. So, kapatid, salamat po. Salamat po, kapatid. Sana po, o nga pala, ako nga pala yung humihingi ng konting alalay. Alam nyo, marami po ako naisip na kanta. Sa totoo lang kasi dahil nga nasangla ko nga yung aking gitara ng 3.5, no? Meron na po akong konti dito. Kailangan ko na lang po siguro ng mahigit 2,000, no? So, sana. Kasi kagabi po, ako ay nakiusap na naman sa aking napagsanglaan. Ako maaari bigyan ako ng 2 days o kahit isang 1 chance na lang. Kasi lumagpas na nga ako Kasi usapan namin, 1 linggo lang. So, dahil nga po sa kawalan ng budget ng inyong lingkod, yun nga po, medyo yung mga gamit natin na importante para sa atin. Minsan nga naisip ko na isangla na rin pati po itong aking pandepensa, itong aking baril. Gusto ko ng isangla. No choice na nahihiya na rin po ako sa aking kapatid. At wala po ako masyadong maabot, no? At gusto ko na rin sanang mag-separate kami, makahanap ng kahit konting plano ko nga ay pumunta doon na sa lupain ng aking tiyuhin at doon muna kami pansamantala at magtayo na lang muna ng kahit konting barong-barong. So sana ay mayroong pong butihing butihing loob o mayroon pong busilak na kalooban na isa sa ating mga supporters ang makatulong, makabili man lamang ng pako, ng kahoy, bahala na. Importante di baling wala kami masyado mo ng dahil alam nyo na kahit kapatid mo yan meron ka pa rin maririnig, no? So hindi ko alam ko gets nyo yung ibig sabihin ko, no? So dito po sabi po ni Cipriano Bautista, mas naunawaan ko na ngayon ang laro sa politika. Agree po ako sa sinabi nyo. Salamat po, kapatid. So sa mga kababayan natin na nagme-message po sa atin, pasensya na po kayo kung hindi ko po kayo basta-basta nasasagot, ano? So ganun pa man,
Tulad doon ng sinabi ko, mahal na mahal ko po kayong lahat. Kayo na mga sinusuportahan ako, kayong mga pinaglalaban ko. So, okay, pag-usapan na po natin ngayon mga kababayan, yung tungkol po sa Iglesia ni Manalo. No? So, alam ko magagalit sila ng husto sa sasabihin ko ngayon at sa ilalahad natin ngayon. So, sa lahat po ng reliyon sa buong Pilipinas, tanging nabubukod tangi po itong reliyon na to na kung saan, bagamat sinasabi nila noon na sila ay hindi sumasali sa politika, pero halatang halata na po na iba po yung kanilang sinasabi. Katulad na lamang po yan ang kanilang mga binabasa sa Biblia. Magaling sila magbasa ng Biblia, magaling sila magturo, pero taliwas po sa kanilang mga tinuturo o sinasabi o nalalaman sa Biblia yung kanila pong mga ginagawa. Sila po yung nakasulat doon sa Biblia na nagsasabing wag mong sundin yung kanilang mga masasamang gawa. Ang tanggapin mo yung kanilang mga pangangaral na magaganda, pero wag mong sundin yung kanilang mga mali na ginagawa. So sila po yung nakasulat doon sa Biblia. No, sila po yung pinatutukuyan doon. Mababasa niyo po yan sa Biblia kung ako nagkakamali sa Old, no, na nagsasabi doon. So natupad po sa reliyon na ito yung sinasabi po doon sa Biblia na tanggapin mo ang kanilang mga pinangangaral, kasi pag tinignan mo silang gagaling mangaral, akala mo, pero sa likod po nito, yun po ay kanilang front lamang para sabihin na sila po ay makadiyos at Kristiyano. Pero ang totoo, sila po ay kampon ng demonyo. Ang kanilang mga gawa, ang kanilang sinasabi, ang kanilang iniisip ay pang-dyablo. So pag sinabi po natin ito, galit na galit po sila kasi totoo. No? So sila po yung nakasulat din sa Biblia na animoy mga tupa, pero sila po ay mga lobo. Kaya nga kung titignan mo sa simbahan nila, nilalagay nila tupa at iglesia daw sila ni Kristo. Sila din po yung nakasulat sa Biblia na nagsasabing sila yung totoo, nandito yung Kristo. Wala pa silang pinagkaiba kay Kibuloy, wala silang pinagkaiba sa ibang reliyon na nagsasabing nandoon ang Kristo, nandito ang Kristo. Kabilang po sila doon sa sinasabi po sa Biblia na pagdating ng panahon may gagamit sa pangalan ni Kristo, pero ang kanila pong mga ginagawa ay hindi po pang Kristo. No, ang kanilang mga gawain, ang kanilang mga kilos ay hindi po bilang mga alagad ng Diyos, kundi alagad ng dyablo. Okay, ang tanong, may nagtanong po kasi sa akin itong mga nakaraang gabi, bakit ba paborito daw ng mga o ni Manalo o ng iglesia ni Manalo na iboto o ilagay sa posisyon yung mga korap na politiko? No? Yan po ang tanong sa akin. Kaya po yan pong itatapik natin ngayon para po magkaroon lamang ng kasagutan. Alam nyo, hindi na po ako magtataka kung bakit paborito po ng iglesia ni Manalo na ang ilagay nila sa posisyon o ang iboto nila o ang ipanalo nila tuwing eleksyon ay mga kurap, sapagkat sa totoo lang ito nga sinasabi natin. Alam ko masasaktan dito ang mga membro, pero ito po ang katotohanan na dapat po ninyong marinig. So, siguro naman, hindi lang isang beses, hindi lang 100 beses, hindi lang 1,000 beses na nasangkot po sa katiwalian o naririnig natin na nasasangkot sa katiwalian, hindi lamang isang 100,000 beses na narinig na natin na mayroon pong katiwalian ang iglesyang ito na nagsasabi iglesia ni Kristo patungkol po sa korupsyon. So, siyempre, may sinasabi po kasi sa Biblia na ang magnanakaw ay kaibigan ng mga magnanakaw. Tama? Ang sinungaling ay kaibigan ng mga sinungaling. No? So yung siyempre, natural, yung korap ay kaibigan ng mga korap. Kaya hindi na tayo magtataka kung bakit mas gustong-gusto po ng iglesia ni Manalo na
suportahan yung mga magnanakaw. Bakit? Yung mga korap. Bakit? Kasi nakakapangurap din sila. Diba? So, bakit gustong-gusto nila yung mga korap? Kasi nagagamit nila yung korap na kung saan nagkakapera po sila ng bilyon-bilyon, daan-daang milyon gamit po ang kanilang mga membro. So, noong mga nakaraang mga taon, mga lumipas, no? Ang mas madalas po nating naririnig, nagkakagulo sa loob ng Iglesia ni Manalo sapagkat nabubuking na po yung kanilang mga katiwalian patungkol po sa kanilang pagnanakaw, pag-aabuso sa pera po ng kanilang mga membro. Ngayon, dahil nga po sa nabubuking na sila, gumawa po sila ng ibang estilo para hindi po sila masyadong mabuking, para hindi po sila masyadong makita o hindi masyadong maramdaman o mapansin ng mga membro nila yung kanilang mga korupsyon. Pero bago ko explain yan, gusto ko munang sabihin sa inyo, gusto ko munang ipakita sa inyo na kung bakit gustong-gusto po ng Iglesia ni Manalo na iboto o bakit gustong-gusto nilang makipagsabuatan sa mga korap na politiko. Bakit ko nasabi ito? Ito mga minamahal ko mga kababayan, hindi ko po sinisiraan na ito po hindi naman po galing sa akin na video. Ito po ay nanggaling na po ito sa ibang ano, no? Na kung saan mga minamahal ko mga kababayan, dito po sa video ito, dito po nyo makikita, dito ko rin mapapatunayan na kaya gustong-gusto po ng Iglesia ni Manalo yung makipagkaibigan, makipagkasundo o makipagsabuatan sa mga korap dahil mismong sila sa loob ng iglesia nila ay mga korap. No? Ito at panoorin po natin. BPO ang isa sa mga ministro ng Iglesia ni Cristo sa Amerika sa gitna ng kanilang pagsamba. Okay, sandali Yung video pong ito ay tungkol po sa isang ministro na nagbitiw po sa kanyang pagiging ministro ng Iglesia ni Manalo. Bakit? Dahil hindi niya na masikmura yung katiwalian, kababuyan, katarantaduhan, kademonyohan at kadyabluhan ng pamunuan ng Iglesia ni Manalo. Uulitin ko, eto, panoorin po natin at pakinggang mabuti. Okay, eto po. Nagbitiw ang isa sa mga ministro ng Iglesia ni Cristo sa Amerika sa gitna ng kanilang pagsamba. Bago rito, tumanggi si Louis Cayabyab na basahin ng mga circular ng Sanggunian na nagsabing itinawalag na ang ginarang leader ng INC, 3 kapatid nito at isang ministro. Hindi nagpakilala ang nag-upload ng video. Muli lumabas si Louis sa isa pang video para sabihing ligtas siya. Hinikayag din niya ang iba pa na mga Teka lang, stop muna tayo doon. Alam niyo ba kung bakit siya nag-upload? Pagkatapos niyang umalis bilang ministro ng Iglesia ni Manalo. Bakit siya nag-upload at ipinaalam sa lahat ng sa ibang mga kapatid nila sa Iglesia ni Manalo na siya ay ligtas? Kasi nung siya po ay umalis, sobrang nag-alala po ang mga nakakaalam o sobrang nag-aalala po yung mga datihan ng mga membro na alam yung galawan sa loob. Kasi ganito yan, once na ministro ka at lumabas ka at marami ka nang alam, bibihira lang po sa mga ministro ng Iglesia ni Manalo ang makikita pa natin buhay. Bakit? Tulad po ng sinabi ko, hindi po ito totoong Iglesia ni Cristo. Dahil kung totoong iglesia po ito ni Cristo, dapat hinahayaan nilang umalis yung kanilang mga membro
o hindi dapat nila pinagbabantaan o hindi dapat nila pinapatay kung talagang sila ay iglesia ni Kristo. Kaya po siya agad nag-post o nag-video na ligtas siya para po hindi mag-alala yung ibang mga membro. Bakit? Kasi kadalasan po talaga sa 100% na umalis ng mga ministro sa iglesia ni Manalo, halos 80% po dyan pinagpapapatay nila. No? Kung di sa pamamagitan ng massacre, kinikidnap nila na parang yung nangyari po doon sa online sabong, yung kay Ong, di ba? Ong ba yun? Ay, hindi pala yung kay yung tinapon doon sa ilog, no? O doon sa lawa ng malapit sa Batangas na yata yan. Di ba? So, ganun ang ginagawa nila. Kaya ako po muna sinasabi ito para po maintindihan niyo isa-isa. So, nung umalis po siya, agad po siyang lumayo, agad po siyang tumakas para hindi po siya makita ng mga aso. Kasi ang iglesia ni Manalo po, mga minamahal ko mga kababayan, sa mga hindi nakakaalam, para din po yan si Duterte. Itong si Eduardo Manalo. Kung si Duterte ay mayroong Davao Death Squad, kung si Kibuloy ay mayroong Angel Dead Squad, meron siyang yes, yung mga Angel of Death pala. Ito naman si Manalo ay meron din po silang tinatawag na mga Diablong tagapatay, no? Meron po silang group, meron siyang ibinuong parang isang grupo din katulad ng tinayo ni Kibuloy na tagapatay, tagapanakot, taga-kidnap, ganun. So, organized po to. Ito po yung grupo na tinayo ni Eduardo Manalo para patahimikin yung mga matatagal nang naging membro na marami nang alam sa loob ng iglesia ni Manalo. Para hindi masabi doon sa iba. Kasi pag narinig nga ito, nalaman nga ito ng iba, sigurado, hindi na kahit pa anong pang-aakit ng iglesia ni Manalo sa iba nating mga kababayan, hindi na nila ito maluloko o maaakit. Kaya nga ang ginagawa po ng iglesia ni Manalo, ang ginagawa nilang pang-akit, dahil hindi nilang pwedeng maakit ng ating mga kababayan sa kanilang doktrina na bulok, dinadaan po nila sa pagandahan ng kanilang simbahan. Gusto nilang akitin yung ating mga kababayan sa ganda ng kanilang simbahan, no? At pag nandudong ka na, naanyayahan ka na sa kanilang pamamahayag, kikwentuhan ka ng mga yan, tatabihan ka, kunyari magkikwentuhan yung mga yan, tapos sasabihin sa'yo, iinganyahin ka, pumasok ka na dito. Kasi pag nandito ka, safety ka. Pag nandito ka, protektado ka. Pag iglesia ka ni Manalo, walang gagalaw sa'yo. So, isa yan sa kanilang pinagmamalaki. Paparinggan ka na may mga membro silang general. Ipaparinig sa'yo na meron silang membrong mga judge. Ipaparinig sa'yo na pagka mayroong isa na ginalaw, nagkakaipon-ipon sila para makipag-riot, para makipagbugbugan, para diba? So, ngayon, maiinganyo yung iba. Okay. Para hindi tayo lumayo, diretso natin yung video ito. Na sumali sa kanilang pinaplanong pagkilos. Nagkaroon na rin ng demonstrasyon ang ilang miyembro sa Amerika kontra sa mga nagaganap na korupsyon sa pamunuan ng Iglesia ni Cristo. So, yun. Biro nyo. Kaya po, gustong-gusto ni Eduardo Manalo yung mga kurap na politiko at bakit mas gustong-gusto nila yung katulad ni Jingo Estrada, yung katulad ni Sara Duterte, kasi punong-puno rin ng korupsyon sa loob mismo ng kanilang pamunuan. Kaya hindi na tayo magtataka kung bakit mas gusto nila. Siguro magtataka kayo kung sino po yung nakapost dyan sa ano natin, sa video, dito po sa ating screen. Hindi po yan basta-basta aso. Yan po si Marcoleta, no? Yan na po itsura niya. Yan naman po talagang totoong itsura niya, no? Kasi yan po ay aso ng Iglesia ni Manalo na sinasabing hindi daw sila sumasali sa politika, pero ayan na, senador na po.
No? Kaya sabi ko sa inyo, iba po ang kanilang sinasabi sa kanilang mga ginagawa. 'Di ba? So, tingnan nyo Kaya yung tanong po, bakit gustong-gusto ng Iglesia ni Manalo yung mga korap? Simple lang, tulad na sinabi ko, kasi korap din sila. Punong-puno rin ng korupsyon sa kanila. Kaya natural, kanino sila nakakampi? Alangan naman doon sa matuwid, alangan naman doon sa hindi korap. Siyempre, doon sa kapwa, mangungurap na katulad ni Eduardo Manalo na korap, na kung saan, diba? O ito, tuloy natin para maintindihan ninyo. Ng DCFM ibinunyag ni Joy Yuson na matindi umano ang pagnanakaw sa abuloy ng mga miyembro na napupunta sa marangyang pamumuhay ng ilang mga opisyal ng Iglesia ni Cristo. Hinihin ko po sa inyo, tanggalin niyo po si John Santos at ang kasalukuyang sanggunian. Kausapin po ninyo ang inyong ina na 6 na taon na ninyo hindi pinakausap. May sakit, hindi ninyo pinakausap. Ngayon na po ang abuloy ng Iglesia, sarili niyong ina, hindi nyo pinagkakabot. Nakalilera at iba-iba ang mga luxury cars. Ang kanilang mga asawa ay mga signature ang mga suot ng mga damit, mga bag na nagkakahalaga ng 30,000, 100,000, 500,000 bucks pala. Ang mga ministrong ito ay pabalik-balik sa kung saan saang bahagi ng daigdig para magpakasal kasama ng buong pamilya. Doon po makikita na ninyo ang corruption. Nagpipino ang isa sa mga ministro na Ayun, mga minamahal ko mga kababayan. 'Di ba? Matindi ang pagnanakaw. Kaya po gusto ng pamunuan ng Iglesia ni Manalo yung mga politikong matitinding magnakaw kasi mismong sila. Mismong sa pamunuan kay Eduardo Manalo ay matitindi po mga buhaya kung magnakaw sa abuloy ng kanilang mga membro. Kaya wag na tayong magtaka kung bakit karamihan ng mga politikong pinagtatanggol nila at mas gusto nila ay korap sapagkat sila mismo sa pamunuan nila ay matitindi kung magnakaw sa abuloy ng mga membro nila. Pero dahil magagaling silang magsalita, magagaling silang magsinungaling, magagaling silang magdrama, at ang nagiging nila ay taga-depensa nila sa kanilang mga ginagawang katarantaduhan, yung Biblia ang hawak nila na kung saan binubulag nila, ginagawa nilang bingi, tanga, bobo, abnormal, siraulo yung mga membro nila. No? So, dadaanin nila sa Kitang-kita naman, mismo mga ministro na po. Hindi po yan tiniwalag Huwag po kayo maniniwala kasi may estilo po ang Iglesia ni Manalo. Kapag may mga membro sila na nakatuklas sa kanilang mga baho at kusang tumiwalag, ang ibabalita ng mga yan, itiniwalag. Ganun po sila katinding magsinungaling. Para po hindi sabihin na sila ay iniwan dahil sa kanilang pagiging magnanakaw, sasabihin nilang itiniwalag nila. Natural, ititiwalag na talaga nila. Pero mas naunang tumiwalag ng kusa yung mga lumabas sa kanila kesa sa itiniwalag nila. Yan po ang katotohanan. Ganun po katindi ang reliyon na to na masasabi nating, di ba? So, isa din, gusto ko rin malaman ninyo. Kasi may nagtanong din sa akin, bakit ba halatang halata? Kasi marami sa mga kababayan natin ang nakakahalata na tila yung reliyon na ito, itong Iglesia ni Manalo, tila iba na ang nagiging galawan. Diba? Kasi may nagtanong sa akin, diba? Sabi niya, diba ang reliyon ay iba sa gobyerno? Yes. Pero bakit nakikisawsaw at nakikihalo at tila parang gusto ng Iglesia ni Manalo na sila ay ang masunod at sila ang sundin ng gobyerno? Parang halata na masyado na talagang nakikisawsaw na sila, hindi na sila reliyon. Para na silang diktador na para bang ang tingin ni Eduardo Manalo sa lahat ng mga politiko ay kayang-kaya niyang utusan. Diba? At sabi pa sa akin, halatang halata na parang isa sila
sa gustong pababain o tanggalin ang ating mahal na Pangulo bilang isang Pangulo ng ating bansa, gayong wala namang ginagawang masama ang ating mahal na Pangulo. Tama po. Wala namang ginagawang masama ang ating mahal na Pangulo. Sa totoo lang, sa lahat ng naging Pangulo, siya na ang pinaka-the best na nakita ko. Bakit? Siya lang naman ang nakipaglaban talaga noong panahon ni Rodrigo Roa Duterte. Ni hindi man lang sinubukan, ni hindi ginawa ni Rodrigo Roa Duterte na paimbestigahan yung katiwalian sa DPWH, bagamat talamak. Mismo si Duterte nagsabi, talamak. Ibig sabihin, grabe. Pero gumalaw ba si Rodrigo Roa Duterte? Wala. Dahil hindi niya ginalaw, dahil hindi niya inimbestigahan, lalong lumala. Kaya nung panahon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., para hindi na lumala ng lumala, dahil nagiging kalakaran na, ayun, pinaimbestigahan niya na. At plano ng ating mahal na Pangulo, ubusin lahat, bago siya bumaba sa kanyang trono, ubusin lahat, ikulong lahat ng mga politikong nasasangkot sa katiwalian. Diba? Sa katunayan, meron akong nabasa, meron akong napansin, halos lahat ng involved, kaya pala galit ang Iglesia ni Manalo. Dahil karamihan ng involved at ikukulong patungkol sa katiwalian ay mga membro ni Eduardo Manalo. Kaya pala kumikilos si Eduardo Manalo dahil natatakot siya na baka lumitaw yung kanyang pangalan. No? At isa din sa napansin ko na kaya marahil nakikiisa ang Iglesia ni Manalo kay Sara Duterte na patalsikin ang ating mahal na Pangulo sapagkat, alam niyo kung ano? Ito ang dahilan. Pakinggan po ninyo. Hindi ko lang kung pati yung mabanggit Pero it's true, it's the INC. They're trying to stir the pot and they have their ulterior motives at alam na naman natin kung yung motives sila. At tingin ko lang ginagawa nila to kasi hindi sila mapagbigyan ni BBM sa kanilang mga gusto in terms of mga government positions. At from what I hear, may mga tinanggal si BBM na INC na corrupt. So yun. Yun po ang malinaw, mga minamahal ko mga kababayan. Galit ang Iglesia ni Manalo sa ating mahal na Pangulo sapagkat yung karamihan nga, tulad ng sinabi ko, hindi po to, kaya po sinasabi ko dahil nasabi na po to ng iba, inuulit ko na lang. Kaya sila galit na galit ngayon, kaya nakikiisa ang Iglesia ni Manalo kay Sara sapagkat karamihan, no? 99% ng makukulong ay membro ng Iglesia ni Manalo. Hindi na ako magtataka kung bakit karamihan ng mga membro ng Iglesia ni Cristo ni Manalo ay mga magnanakaw sapagkat mismo ang puno nila. Dahil mismo, ito'y sinasabi sa Biblia na yung darating na Kristo, kuno, na magsasabing nandito, nandyan, nandoon, ay mga Kristong magnanakaw. Kristong nagpapanggap na anak ng Diyos. Kristong nagsasabing tunay na reliyon. Pero hindi. At isa pa, nabanggit po ng ating kapatid, na kaya galit na galit si Eduardo Manalo o yung Iglesia ni Manalo sapagkat hindi po sila na pagbibigyan sa kanilang mga gusto. Kagaya po ng ano. Kasi po, ito nabanggit ko na ito noong mga nakaraang mga araw. Nasanay po kasi sila noong panahon pa ni Erap. Kasi tingnan nyo si Erap Estrada, naalala nyo, na-impeach. Sino po nag-endorso sa kanila? Ay kay Erap. Iglesia ni Manalo. Noong panahon ni Erap, yung Iglesia ni Manalo, kung di ako nagkakamali, lihim na nakatanggap na kung di ako nagkakamali, ay humigit kumulang 2 bilyon kay Erap Estrada. At maliban doon, sa buong Pilipinas, kung susumahin, every 3 years, kumikita po ang Iglesia ni Manalo mula sa mga kurap na politiko na lumalapit sa kanila na humihingi ng black voting kapalit ng milyong-milyon, daang-daang milyon
kung di ako nagkakamali, every 3 years, kumikita po sila ng humigit kumulang 2 trilyon. Ganun po katindi at kadaming pera ang nahahakot po nila, na dapat sana taong bayan ang nakikinabang at hindi ang iisang reliyon lamang. Kaya nga, kung titignan po ninyo, mas mayaman pa po si Eduardo Manalo sa lahat ng tao sa buong Pilipinas. Yan ang hindi alam ng lahat. Ba't ko nasabi? Dahil every 3 years, tulad ng sinasabi ko, hindi lang 1 trilyon ang nakakabig ni Eduardo Manalo, kundi 2 trilyon. Lahat-lahat na yun. Kasi kay Sara Duterte pa lang, balita ko po, halos umabot ng 1 trilyon ang ibinigay niya para lamang masiguro na susuportahan siya, ipaglalaban siya ng iglesia ni Manalo. Diba? Okay, balikan natin si Erap. Ito pong iglesia ni Manalo, nung nakita nilang, pwede pala tayong kumita ng malaki sa pamamagitan ng black voting, magpadami tayo ng membro. Gamitin natin yung mga membro natin. Utusan natin sila. Pasundin natin sila sa kagustuhan natin para kumita tayo ng bilyon-bilyon, trilyon-trilyon sa pamamagitan ng Biblia. Ituro natin sa kanila yung pagkakaisa. Pero yung tinuturo nila, hindi po yan at never pong tinuro ni Jesus Christ yan. At never mo mababasa sa Biblia na itinuro ni Jesus Christ sa mga alagad niya na magdesisyon kayo ng naaayon sa akin pagdating sa politika. Pag binasa mo yung Biblia, never pong nakisawsaw, never na nakialam si Jesus Christ mismo pagdating sa politika. Never niyang inutusan yung mga alagad niya na magwelga kayo, pababain ninyo si Poncio Pilato na gusto akong ipapako sa krus. Never po niyang ginawa yun. Bagamat, alam na alam natin nung panahon na yon ni Jesus Christ, mas marami siyang tagasunod. Pero never niyang ginamit yung kanyang kapangyarihan para lamang kontrolin yung politika. Kaya nga, bagamat siya ay, pero kung sa bagay, sa kabilang banda, mission niya yun eh. Pero kung ako tatanungin, kung gugustuhin lang ni Jesus Christ na makialam sa politika para pababain si Poncio Pilato, kakayanin niya. Bakit? Mas maraming mga tagasunod niya ang nasa paligid niya noong mga panahon na yun. Diba? So dito mga minamahal ko mga kababayan, nabanggit po ng ating kapatid, bumalik tayo sa kanyang sinabi, na kaya galit na galit etong si Eduardo Manalo dahil hindi na po sila napagbibigyan o hindi sila napagbibigyan sa kanilang mga kagustuhan. Kasi nasanay siya na panahon ni Gloria Macapagal Arroyo. Sino ba ang nag-appoint? Sino ba nagpanalo kay Gloria Macapagal Arroyo? Sila rin. Hindi niyo ba napapansin? Halos karamihan ng mga ini-endorso, karamihan ng mga sinusuportahan ng iglesia ni Manalo, malapit sa kasong laging nakakasuhan ng plunder, pagnanakaw, corruption. Bakit? Ganun din kasi sila. Si Sara, kabilang na doon, kay Erap, kay Gloria Macapagal Arroyo. Puro may plunder. Bakit? Si Eduardo Manalo lang eh. Kung pwede lang kasuhan ng plunder yung mga ministro, yung kagaya ni Eduardo Manalo eh. Baka matindi pa, baka dapat kay Eduardo Manalo, hindi lang bitayin yan eh. Kasi mismong ministro nagsabi yung Maklas, bag pa lang 30 to 100,000. Samantalang yan ay pera ng mga membro nila na umaasa na gagamitin sa kawang gawa yung pera na, di ba? Pero hindi, pinang-a-abroad lang, pinamamasyal lang kung saan-saan. Mismong ministro na, hindi na nakatiis. Umalis yung ministro dahil nasusukan na siya, hindi niya na, samantalang yun, tumatanggap ng sweldo yun. Pero bakit hindi niya inisip na, baka mawalan ako na, kasi nakukonsensya na siya. Yung taong yun na umalis sa iglesia ni Manalo,
Yun ang tunay na iglesia ni Kristo, sapagkat nasa puso niya yung alin? Nasa puso niya yung takot sa Diyos. Yun ang tunay na iglesia ni Kristo. Kaya sa mga iglesia ni Manalo, kung gusto niyong maging tunay kayo na iglesia ni Kristo, umalis kayo dyan sa iglesia ni Manalo, sapagkat ginagamit lamang kayo para yumaman si Eduardo Manalo. Ginagamit lamang kayo para pangwartahan kayo pagdating ng eleksyon sa pamamagitan ng black voting. Ginagamit lamang kayong kasangkapan ni Eduardo Manalo. At hindi nyo ba alam? Dahil sa inyo, kayong mga membro ng iglesia ni Manalo, dahil sa inyo, mas dumadami yung mga korap na politiko dahil sa inyong black voting. Hindi nyo namamalayan na kayo po, mga kapatid, ay nagiging kasangkapan po o nagiging instrumento ni Eduardo Manalo para lalong maging laganap ang korupsyon sa bansang ito. Dahil na ipapanalo ninyo sa pamamagitan ng inyong black voting yung mga politikong hindi karapat-dapat, na kung saan karamihan sa mga ipinapanalo ninyong mga politiko sakim sa pera at kapangyarihan. Kaya sa ating mga kababayan, sana po maintindihan nyo kung bakit ako nagsasalita. Kaya po ako nagsasalita dahil tinitignan ko yung sitwasyon ng ating bansa, na kung hindi ako magsasalita patungkol sa iglesia ni Manalo, patuloy po silang makakagawa ng kanilang mga maling gawain. Kaya po ako naninindigan, kaya po ako nagsasalita para po sa bansang ito, at higit sa lahat para sa mga Pilipinong maaaring maloko o makapasok sa reliyon na yan, na kung saan isang kultong reliyon na ginagamit ang pangalang Kristo para lamang linlangin ang mga Pilipino para maging isang bilyonaryo o trilyonaryong katulad ni Eduardo Manalo. So muli po, tulad po ng sinasabi ng iyong lingkod, mabuhay po ang ating inang bayan, mabuhay po ang nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming salamat po.